Pakinggan po ninyo ito. Nagpapatunay yung diskaya at isa pang testigo na talagang nakikialam ang mga politiko sa mga project at malaking pera ang hinihinging komisyon. Matindi talaga ito, ha? Lahat na lang ho ay lumalabas na at ito naman ay tamang-tama. Kailangan natin ang katotohanan. At ilang opisyal ng DPWH. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat Si Sarah, kaming magbayad Vizcaya sa yan. mga mambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Ayan, oh. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Ang mga akusasyon na ito mariing itinanggi agad ng mga pinangalanan. Hindi naman talaga aamin yung mga yan. Yung nung 18 to 20 na mga congressman. Nilabas na ho mga pangalan. Hawak na mga mambabatas na Sa pag-amin ng mga diskaya sa umano'y sabwata nila kasama ng mga mambabatas, isang kontraktor na dating nakatrabaho ng mga diskaya Ayan, ang oh. nagdetalye kung paano ito nangyayari. Tumanggi siyang magpakita sa kamera at makilala sa takot para sa seguridad ng kanyang pamilya. Pero nung nakita mga maleta nila ron na sa office nila, talagang nakalinyang mga maleta, mga hand-carry maleta, na yun daw ang lagayan ng pera para sa mga congressman. Maleta. Maximum daw nun 100 million. Ang sabi pa nga niya sa akin, magpakilala ka sa akin ng Kong, meron ka sa akin. Gusto niyang makuha lahat yung yung mga projects ng congressman. Ayon kay Bobby, ang ganitong transaksyon nagsisimulaan niya hindi sa pagbuo ng budget, pero sa panahon pa lang ng pangangampanya at halalan. Once na nagbigay ka na sa, parang namuhunan ka na ron Yes, yun siya sabi natin ng araw pa. Pag gumastos ka sa politiko, may kapalit. Ang ibigay sa'yo nung binigyan mo is project. Assured meron kang project. At yung project mo protektado. Pero bakit nga ba sa listahan ng flood control programs mula 2022 hanggang 2025, ang mga diskaya ang may pinakamaraming proyekto? Paliwanag ni Bobby, maraming suki ang mag-asawa sa Kongreso dahil nagbibigay umano sila ng paunang bayad sa mga politiko Advance. bago pa mai-award ang mga proyekto. Ayan, kita nyo yung mga balitang yan. Tapos, itong pag-iimbestiga ay parang nagtatakipan. Hanggang sa ngayon, pati na yung testigo, pinag-aawayan nila. Kung sa Senado ba ikukulong o sa Kongreso. Ano? Diba? Ganyang kaloko, ganyang katindi ang panluloko sa bayan ng mga politiko. Hindi ko nila lahat, pero marami talaga yan. Nung ko pa sinabi na ang pagtanggap ng donasyon ng mga politiko at political party dyan sa mga negosyante, yan ang simula ng korupsyon. Kasi namuhunan yung mga yan. Pagkatapos mo manalo, babawiin yan sa mga kontrata. Kaya walang gagawin yung politikong tinulungan kung hindi magrekomenda para makakuha ng project, magrekomenda ng mga donor, mga donasyon, ng mga nag-donate para makakuha ng posisyon. At nang mabawi nila, hindi lang kasi bawi Talagang magkakamal sila ng maraming pera. Gagamitin yung puhunan sa eleksyon at pagka nandyan na ay hindi lang ho. Kung halimbawa 100 milyon ng donasyon, bilyon ang babawiin. Yayariin ang ating mga project at pera ng bayan. Ganyan silang kasama. Kaya wala na akong kapanipaniwala sa kanila. Sa totoo lang. Hindi ko man nila lahat, pero marami sa kanila yung dating congressman, kasalukuyang congressman, dating senador at kasalukuyang senador. Kaya nga sila nagkukumahog, bumalik sa pwesto. Pagtapos na ang term sa Senado, tatakbo sa Kongreso. Pagtapos na ang term at walang mapupuntahan, sisip-sip sa presidente para makakuha ng pwesto sa gobyerno. Tapos after 1 year o 3 years, aalis ulit, tatakbo na naman sa Kongreso, Senado, or mga local position. Dahil nandyan po talaga ang pera. Ginagawa nilang palabigasan ang pera ng mamamayan. Kaya siguro nagalit na ang kalikasan hanggang Metro Manila na tayo binabaha. Dati probinsya lang. Sa tingin nyo, 3 taon lang nangyari ito. Kalokohan. May pinagtatakpan ang nagsasabing 3 taon lang nangyari ang korupsyon sa bansa. Matagal na po ito. At inuulit ko ang aking sinasabi at paninindigan ko. Hindi lang sa mga infrastructure project at flood control merong racket at tinanakawan tayo ng pera.
sa maraming mga proyekto sa buong gobyerno. Lahat ng gobyerno at lahat pera natin yan, lahat ng kanilang pinagkakagastusan, merong kontrata, merong mga bidding, merong mga kontraktor, lahat yan. Hindi pwedeng walang lagayan, walang padulas para manalo sa kontrata. Hindi ka makapasok sa bidding kung wala kang koneksyon na politiko at nakaupo sa gobyerno. Ganyan kasama. At uulitin ko ang sinasabi ko noon pa at panindigan natin. Hanggat hindi ibinabalik at magkakaroon ng parusang bitay, death penalty sa mga nagnanakaw sa pera ng bayan, paulit-ulit po yan. Hindi po yan mawawala. Temporary lang mawawala kasi mainit ngayon. Pero pag lumamig ang isyong ito, tuloy na naman ang koneksyon ng politiko, kontraktor at mga taga-gobyerno. Di ba? Ganyan po. Nagnakaw na sila, nagsamantala sila, wala naman death penalty. Makakasuhan lang sila. Makukulong habang buhay kung sakali. Dahil sa plunder law ang pinakamatibay na batas. Pero hanggat walang sinasampulan at walang parusang bitay sa mga corrupt government official at kontraktor, tuloy po ang kanilang pag-aabuso sa atin. Kaya hindi ko masisisi ang mga taong magalit, karapatan nila, maghanap at usigin ng mga gumagawa at tawagan ng pansin ng mga kinaukulan, karapatan nyo ng mamamayang Pilipino. Hanggang kailan makakapagtiis ang mga Pilipino? Hanggang kailan natin titiisin itong garapalang ito? Itong mga investigasyon ng Kongreso at Senado, takipan lang ito. Inuulit ko yung mga sinabi ko dati. Walang mangyayari dyan. In aid of legislation lang ang kailang authority. Recommendatory lang sila. Wala silang power to prosecute. Wala silang power para panagutin ang mga tao. Wala. Executive department pa rin ang magpapay ng kaso. DOJ, Ombudsman, patungo ng Sandigan Bayan. Kaya mahalagang mabilis, gumalaw ang executive department. Kung hindi, mapapag-iwanan. Pag lumipas ang isyong ito, may lumabas na ibang isyo, mapapagtakpan ito, tuloy ang maligayang araw nila. Yan naman po ang madalas. Pag lumamig sa media, social media, traditional media ang isyo, nababaliwala na. Nakita na niyo yung nangyari doon sa isyo ng missing sabong. Wala na. Ang lamig na. Yung isyo ng impeachment kay Sara, malamig pa sa yelo. Hindi na ho pinag-uusapan. Pati ang Supreme Court, hindi natin alam kung anong ginagawa. Ganyan ho ang laro nila. Kawawa talaga ang taong bayan kahit kailan. Dito lang yan sa Pilipinas nangyayari. Sa ibang bansa hindi pwede. Kahit sino ka, kahit prime minister ka, kahit presidente ka, kahit senador, congressman, governor ka, pag nagkasala ka sa kailang batas, kulong ka, huhulihin ka kaagad, kukulong ka, o kumpiskahin ang mga property mo na posibleng nakaw na yaman. Dito sa atin, puro investigasyon. Ang tagal-tagal ng investigasyon. Samantalang merong authority ang Pangulo to arrest at mag-file ng kaso. Dapat gawin na. Ayaw gawin ng Pangulo eh. Alam mo, ang due process tama at kailangan yan. Pero kung sobra at garapal ang ginagawa, kailangan dyan ang taong bayan ang masunod. Ang taong bayan ang sundin ng ating Pangulo. Ang taong bayan ay galit na, Mr. President. Bilis-bilisan mo. Hindi pwede ang paisi-ising galaw sa mga kawatan ng ating bayan at ng ating pera, Mr. President. Pakilang po. Huwag magagalit ang mga Marcos loyalists. Masyado kasi mabagal sila. Pakibilis lang po. Nagtatakasan na sila. Lumalayo na. Pati mga pera, tinatago na sa mga dami.